ng Sabado at walang pasok sa trabaho. Ngunit maaga pa rin nagigising si Fatima. Palibhasa ay nasanay na siyang gumising ng maaga. Bumangon siya at nag-unat ng kanyang mga braso at nagtungo sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Mamaya na lamang siya maliligo. Total, wala naman siyang trabaho ngayon. Pagbukas niya ng pintuan ng banyo, nakatayo na doon si Hendrix at may tuwalya nang nakasampay sa balikat nito. "Good morning, Hendrix. May lakad ka ba?" Tanong niya. Oo. May aasikasuhin ako sa pabrika, pero mag-half day lang ako." Tugon nito. Tinanguhan lang niya ito kasi alam naman niya kung gaano to kabisi sa pagpapatakbo ng factory, lalo na ngayong isa na tong CEO. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas na ang lalaki na nakatapos ng tuwalya at naghahanap ng maisusuot sa kanyang closet. Pagkatapos pumasok sa karugtong na silid para magbihis. "Kumain ka muna, Hendrix." "Aniya, magkakape lang ako. Kumain ka na lang mamaya ha. Aalis na ako." Sabi nito. "Sige, ingat ka." Ngumiti lang ito sa kanya at pagkatapos lumabas na to ng kwarto. Alam ni Fatima na mabigat pa rin ang loob nito dahil sa nangyayari. Bumangon siya dahil nararamdaman niyang kumakalam ng kanyang sikmura. Kinuha niya ang towel at nag-shower muna. Pagkatapos niya maligo at makapagbihis, bumaba na siya at nagtungo sa kusina. Nakahanda na ang mesa kaya humila siya ng upuan at nagsimulang kumain. Tinawag niya si Aling Remy upang sabayan siya nito kasi hindi naman siya sanay na mag-isang kumakain. Nahihiya pa nga ang katulong ng aloking niya. Ngunit sa huli, pumayag na rin to. Matapos niyang kumain, nagtungo muna siya sa sala upang manood ng TV. Hindi naman din kasi ugali niya ang gumala kahit na nung nakatira pa siya sa apartment. Hindi ni Fatima alam na sa panonood niya, nakatulog pala siya sa malaking sofa. At nang magising siya, mukha ni Madam Romina ang bumungad sa kanyang paningin. Napakaswerte ng buhay. Nagbubuhay rin sa masyon ng mga Saavedra. Galit na wika nito habang matiim na nakatingin sa kanya. Nagmamadali si Fatima nang bumalikwas at bahagyang kumurap-kurap pa ang mga mata. "Mami, magandang umaga po." Buong galang na bati niya. Ngunit imbis na tumugon ito, isang papel ang hinihampas nito sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa niyang nakasulat sa kontrak. Pinulat niya to sa sahig at tiningnan. Ito nga ang kontrata nilang dalawa ni Hendrix. At paano nasa kamay nito ni Madam Romina? "Alam ko na ang lahat. Pumayag ka sa kasunduan kapalit ng malaking halaga? Wow! Ibang klase ka rin, Fatima. Sabi ko na nga ba malakas talagang kutob kong hindi totoong kasalan yun ng anak ko." Galit na sigaw nito. Buti na lang at nasa servants' quarter ang mga kasambahay at walang nakakarinig sa kanilang pinag-uusapan. "Sa tingin ko, wala nang dahilan pa para magtagal ka sa pamamahay na to. Wala kang karapatang tumuntong dito dahil hindi ka asawa ni Hendrix. Huwag mo nang hintay pang matapos ng kontrata. Babayaran kita ng katumbas na halaga nakasaad sa kontrata. Basta't umalis ka na lang sa pamamahay na to. Ngayon din." Hindi nakahuma si Fatima. Hindi niya inaasahang malalaman ng mami ni Hendrix ang tungkol sa kasunduan. At kung paano nakuha nito ang papeles, iyon ang nanatiling palaisipan sa kanya. Naumid ang kanyang dila at hindi niya maimakbang ang kanyang mga paa. "Ano? Get out from here! Now!" Galit na namang sigaw nito. Hindi pa rin nagsising-in sa utak niya ang mabilis sa pangyayari. Ngunit sinikap niya makaipon ng lakas para idepensa ang sarili niya. "Gusto mo kalat ka rin pa kita rito? Tapos na maliligayang araw mo sa buhay ng anak ko. Madam Romina, kung nakikipagkasundo man po ako sa anak niyo, meron po ako mabigat na dahilan. Ngunit hindi ko obligasyong magpaliwanag sa'yo. Wala po kayong karapatan na palayasin ako dito. At tanging sa Hendrix ang makakagawa niyan. Sa kanya ako nakikipagkasundo, kaya dapat sa kanya manggaling ang desisyon at hindi sa'yo. At huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po ako magtatagal dito. Tatapusin ko lang ang kontrata dahil may isang salita ako." Matapang na sagot ni Fatima. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang katapangan niya, basta't bigla na lang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig.
Aba! Matapang kang babae ka! At sinampal siya nito ng 2 beses. Ngayon lang si Fatima nakatikim ng sampal sa tanang buhay niya. Mahirap nga lang siya, ngunit wala siyang inaagrabyadong tao at hindi siya makakapayag na may mag-abrado din sa kanya. Huwag niyo po akong piliting labanan kayo, Madam Romina. Subukan mong saktan ako ulit. Patawarin ako ng Diyos at kahit ikaw pang ina ni Hendrix, hinding-hindi kita uurungan. Sigaw na sabi ni Fatima, saka na tumalikod. Ayaw niya makita tong umiiyak siya. Kaya nagmamadali siyang umakyat sa 2 palapag at pumasok sa kwarto. Dito niya binuhos ang sama ng loob niya na kanina pa niyang pinipigilan. Magkahalong inis, galit at lungkot ang kanyang nararamdaman dahil sa unang pagkakataon ay may sumampal sa kanya. At nalungkot siya dahil kung kailan 1 buwan na lang hihintayin, saka pa naman nabulabog ang lahat. Patuloy pa rin ang pagpatak ng kanyang mga luha habang inidiligpit niya ang kanyang mga gamit. Aalis naman talaga siya sa mansyon, ngunit hihintayin pa niya si Hendrix. Ayaw naman niyang basta na lang umalis ng walang pasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma na rin siya. Nagpahid siya ng kanyang mga luha at umupo sa gilid ng kama. Samot-saring mga bagay ang kanyang naiisip. Ano kayang susunod na mangyari gayong alam na ni Madam Romina ang tungkol sa kasunduan? Kailangan pa ba niyang tapusin ang kontrata kung ganito ng kagulong sitwasyon? Nasa ganun siyang pag-iisip na madatnan ni Hendrix. Hindi niyang akalaing uuwi ito na mas maaga dahil wala pa namang 12:00. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Fatima, are you okay? Anong ginawa ng mami sa'yo? Seryosong tanong ni Hendrix. Tumawag sa akin si Manang Remy at kailangan ka raw umuwi. Wala naman siyang ibang sinabi basta nadatnan na lang daw niyang galit na galit si mami. Ano bang nangyari, Fatima? At naputol ang naisabihin nito na matamantong nakatingin sa pisngi niya. Ba't namumula yung pisngi mo? Tanong ulit nito. Seryoso tong nakatingin sa kanya na parang naghihintay ito sa anumang sasabihin niya. Hendrix, alam na ng mami mong tungkol sa kontrata. Hindi ko alam kung paano nangyari. Gumagaralgal ang boses si Fatima. What? Nalaki ang mga mata nito at agad na kinuha ang briefcase na parang may tinitingnan. So kaya pala nawala dito? Naiwan kasi itong bag ko sa sala noong isang araw at hindi ko alam na hinalungkat pala to ni mami. Fatima, I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat. Mahinang sabi nito. Hendrix, pinapaalis na ako ng mami mo dito. Aniya, habang malayang dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. No, wag kang umalis. Hindi ako papayag. Hindi pa tapos ng kontrata. Bahay ko to, kaya walang karapatan ng sino man na paalisin ka dito. Mariing sabi nito saka tumayo. Hendrix, saan ka pupunta? Wag mo nang puntahan ng mami mo. Lalo lang kayo magkakagulo. Pahabol na sabi ni Fatima. Ngunit hindi na nakinig pa ang lalaki at tuloy na itong lumabas ng kwarto. Naiwan siya mag-isa sa loob at hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang kaba kasi baka hindi makapagpigil si Hendrix at kung ano pa ang magawa nito sa ina niya. Tumayo siya at tiningnan sa salamin ang kanyang pisngi. Humahapdi kasi ito dahil sa lakas ng pagkakasampal ni Madam Romina sa kanya. Namumula nga magkabila niyang pisngi. Ngayon lang siya nakaranas sa pagbuhatan ng kamay dahil kahit mga magulang niya, hindi nagawang saktan siya. Kinuyom niya ang kanyang mga palad at isinumpa na yun ang una at huling beses na may mananakit sa kanya. Hindi na siya makakapayag na saktan ulit siya ng kahit na sino man. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok ulit si Hendrix sa kwarto. Ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang galit. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan na mag-ina at kung mas lalo na magkakagulo ang mga to. Buti pa sigurong umalis na lamang siya. Narinig niyang may umandar na sasakyan kaya natitiyak niyang umalis na si Madam Rowena. Hendrix, okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi to sumagot. Tiningnan lang siya nito na parang isang batang nagsusumamo. Pagkatapos umupo ito sa tabi niya. Please, huwag kang umalis, Fatima. Madamdaming wika ng lalaki, saka siya kinabig nito.
at buong higpit na niyakap. Dito ka lang please. Nagsusumamo ang mga mata nito. At sino nga ba siya para hindi maantig ang puso? Naisip niya, saka na lang siya aalis kapag natapos ng kontrata. Tutal, 1 buwan na lang ang kanyang hihintayin. Naramdaman niya na parang nabasa ang blouse niya at nang kumala siya sa pagkakayakap, nakita niya ang pamumula ng mga mata ng lalaki. Don't worry Fatima, hindi ka naguguluhin pa ng mommy. Pangako yan sa'yo. Basta't dito ka lang hanggang sa matapos ang kontrata. Mahinahong sabi ni Hendrix. Tinanguhan niya lang ito at bahagyang initian. Kumain na tayo Hendrix. Aya niya, saka siya tumayo at magkasamang lumabas ng kwarto. Unti-unti nang gumagaan na kanyang pakiramdam ni Fatima, kahit mahapdi pa rin na magkabila niyang pisngi dulot ng mga sampal ni Madam Romina sa kanya. Ngunit sapat na ang presensya ng lalaki para mapawi ang sakit na kanyang nararamdaman. Habang sila'y kumakain, hindi niya maiwasang mapatitig sa gwapong mukha ng lalaking kaharap niya sa hapagkainan. Ano pa kaya naghihintay sa kanyang pananatili sa mansyon? Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagtatanong. Kahit ano pa man yon, nakahanda siyang harapin ng lahat para kay Hendrix. Muli siyang napatitig dito at sa sandaling nagtama ang kanilang paningin, biglang may humaplo sa kaibuturan ng kanyang puso. Mahal na nga ba niya to? Anong ginawa niyo kay Fatima, Mommy? Galit ni Hendrix na makapasok siya sa silid ng kanyang ina. Nabigla naman si Madam Romina sa pagpasok niya dahil hindi na siya kumatok pa sa pinto. Buti at nandito ka dahil hindi ko maintindihan kung paano ka nakikipagkasundo dyan sa babae na yan. Bulyaw nito sa kanya. Ma'am, shut up! Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Wala kang karapatan para saktan si Fatima. At mas kinakampihan mo pa siya ngayon kaysa sa sarili mong ina? You're impossible, Hendrix. Hindi ko alam kung anong pumapasok niya sa kokote mo. At kailangan mo pang gumastos sa malaking pera para may pakilala ng fiancé sa lola mo. At ngayon, hindi man pala totoo ang kasal niyo at ng babaeng yan. Bumalik ka na kay Jewel. Siya nababagay sa'yo. Mami, please lang. Huwag yun ang pakialaman ng personal kong buhay. Ako ang mamimili kung sinong gusto ko. Mananatili si Fatima sa mamamahay na to hanggat hindi pa tapos ng kontrata. Gaano mo na ba kakilala yung babae na yan? At parang tiwalang-tiwala ka na sa kanya. Hindi mo alam. Baka may tinatagong sekreto yan at magdudulot ng kapamahakan sa buhay nating lahat. Mami, ayoko na makipagtalo sa inyo. Di ba't gusto niyong tanggapin ko ang kapatid ko sa labas? Pes, gagawin ko yon. Huwag niyo na lang kakantiin si Fatima. Please leave her alone. At sa oras na may ginawa kayo masama sa kanya, ako ang makakalaban niyo, Mami. Galit na sabi ni Hendrix, saka lumabas ng kwarto at pabagsak na isinara ang pinto. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang ginawang pagtatanggol niya kay Fatima. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakipagsagutan siya sa kanyang ina. Bumalik siya ng kwarto na dismayado pa rin. Tinanong siya ng dalaga kung anong nangyari. Niyakap niya to at hindi niya alam habang nakayakap siya dito. Naging emosyonal siya at biglang napaiyak. Kaya tuloy na itanong niya sa kanyang sarili, kung mahal na nga ba niya si Fatima? Pagkatapos ng kanilang tanghalian, inaya niya ang dalaga na lumabas at manood ng sine. Gusto niya makalimutan saglit ang lahat ng mga iniisip niya. Aalis tayo, Fatima. Sabi ni Hendrix na makapasok sila ng kwarto. Saan tayo, Hendrix? Curious nitong tanong. Manood tayo ng sine? Patagal na rin ako hindi nakakapanood ng sine. Noon pang napahinto siya dahil bigyan niyang naalala si Jewel. Simula kasi na maghiwalay sila, hindi na siya nakakapanood pa ng mga palabas. Naglalagi na lang siya sa bar at nightclubs. Umiinom at nakikipag-date sa kung sino-sino mga babae. Tiningnan niya ulit ang dalaga at tinanong niya kung papayag tong lumabas. Wala namang problema, Hendrix. Nakangiting sabi nito. Makaraan ng ilang sandali na matapos na ito makapagbihis, bumaba na sila at nagtungo sa parking garage. Alin ang sasakyan natin, Hendrix? Tanong ni Fatima.
Kotse mo na lang, Fatima, at ikaw magdadrive para masanay ka. Sagot ni Hendrix. Kinuha ni Fatima ang susi sa bag at agad namang binuksan niya ang passenger seat. Habang nagmamaneho si Fatima, lihim siyang napangiti dahil parang unang date nila ngayon ni Hendrix. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng excitement habang pinabaybay nila ang daan papunta sa mall. Masaya siya dahil kasama niya ang lalaki. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya matiyak kung mahal niya nga ba niya to. Inaamin niya, nag-aalala siya rito. Namimiss niya to. Naiisip, natutuwa siya pagkasama niya to. Ngunit hindi pa rin siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Papasok na sila sa parking garage ng mall na mahagip ng kanyang paningin ang kotse ni Eric na nakaparking din doon. Hindi naman si Fatima maaaring magkamali. Kotse talaga yon ng dati niyang boyfriend. Hindi na lang siya nagpahalata pa at baka magalit naman bigla si Hendrix at magkakagulo na naman sila. Hindi nga niya maintindihan ng lalaki kung bakit nagagalit ito kapag tumatawag sa Eric o kaya nakikipagkita sila nito. Usal na lamang niya sa kanyang sarili na sana hindi sila magkikita ng dati niyang nobyo sa loob ng mall at baka tupakin naman bigla tong kasama niya. Nag-e-enjoy si Fatima na panoodin ng sine, lalo na't si Hendrix na kasama niya. Ang totoo naman, wala siyang maintindihan sa kanyang pinapanood. Hawak-hawak kasi ng lalaki ang kamay niya habang hinahalik-halikan to. Hindi naman niya inawat dahil sa puso niya, gustong-gusto naman niya ang ginagawa nito. Saglit niyang nakalimutan na kani-kanina lang nakatikim siya ng magkabila ang sampal ng ina ni Hendrix. Mabilis niyang nakalimutang umiyak siya kanina dahil sa mga masasakit na sinabi ni Madam Romina sa kanya. Ngunit sa sarili niya, hindi naman yun ang bagay na kanyang iniyakan, kundi ang posibleng pag-alis niya sa bahay ng lalaki. Fatima, okay ka lang ba? Nagugutom ka na ba? Bulong nito sa tenga niya. Napapidlag tuloy siya dahil sa sensasyong biglang lumukob sa kanyang pagkatao, lalo na nang pinasandal siya ng lalaki sa balikat nito. Busog pa naman ako, Hendrix. Pero kung nagugutom ka na, lalabas na tayo. Tugon niya. Hindi, tatapusin muna natin ang movie, kaya pa naman. Nakangiting sabi nito. Maya-maya'y naramdaman na lamang ni Fatima ang marahang paghaplos ni Hendrix sa mukha niya. Humarap to sa kanya at alam niyang tinitigaw siya nito dahil sa refleksyon ng ilaw sa malaking talon. Nakikipagtitigan lang silang dalawa. Walang salitang lumalabas sa kanilang bibig at hinayaan lamang nilang mag-usap ang kanilang mga mata. Bigla na lang naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi ni Hendrix sa kanyang mga labi. Sa umpisa'y smack lang hanggang sa lumalim ang halikan na yon. At bago pa sila tuluyang makalimot, bumukas na ang maraming ilaw kaya natigilan sila sa kanilang ginagawa. Pareho silang napangiti dahil hindi nila namalayang ending na pala ng movie na kanilang pinapanood. Napakamot na lang sa batok ang lalaki at hindi naman niya mapigilang tumawa. Tayo na at bigla akong nagutom, sabi ni Hendrix sabay hawak na kanyang kamay. Tawa ng tawa silang dalawa habang palabas ng theater. Ngunit ang tawa ng yon ay saglitan na udlot na masalubong nila sa daan si Jewel kasama niya mga kaibigan nito. Saglit tong nagulat ngunit agad namang nakabawi. Hi Hendrix, hindi ko inaasahan makikita kita rito. Sambit na babae, sabay kiss nito sa pisngi ni Hendrix. Wala man lang to delikadesa sa isip niya. Nakita niya tong kasama siya at bakit humalik patagas sa pisngi ng lalaki. Hindi siya nagpahalatang naiinis siya dahil ayaw niya mabad trip. Ang saya pa naman niya at sisirain lang ng isang Jewel. Hendrix, labas naman tayo kahit isang beses lang. You know, for old time's sake. Malumanay na sabi ng babae at halata namang nagpapakuyot lang to. Fatima, pwede ko bang yayaan next time ang asawa mo? Babalik na kasi ako ng France para ipagpatuloy kong aking modeling career. Kaya please, pumayag ka na. Sabi nito, sabay hawak sa kamay niya. Hindi naman sila close. Feeling lang yata nito close sila. At bakit ang asawa kong yayayain mo? Marami ka namang siguro mga kaibigan, di ba? Mataray na sabi ni Fatima. Umismid lang ito
at bahagyang tumaas ang isang kilay. Pairap naman siyang tiningnan ng mga kaibigan ni Jewel. Hendrix, pwede ba? Nangungulit pa rin wika ng babae. Sa isip ni Fatima. Sabunutan na lang kaya niya to para tumigil na sa kakalandi sa asa kay Hendrix. Tinitingnan ko lang si Jewel. Jewel ha? I won't promise. Tugon ng lalaki. Mas lalo si Fatima na nanggagalaiti sa inis dahil sa sinabi ni Hendrix. Bakit pa hindi pa to tumanggi ng diretsyo? Hindi na niya napigilan ng kanyang sarili at tumalikod na siya. Mauna na ako babe, pupunta pa ako sa ladies room. Sabi niya, saka mabilis na naglakad palayo. Nakakainis. Parang gusto pa niya atang sumama doon sa ex-girlfriend niya. Naiirit ang bulong niya sa sarili. At nang matungtun na ang ladies room, humarap siya sa salamin upang tingnan ang kanyang naiinis na itsura. Bakit nga ba siya naiinis? Sa tingin niya hindi na normal ang kinikilos niya. Hindi. Kailangan niya pigilan ang kanyang sarili dahil hindi niya tiyak kung may nararamdaman nga ang lalaki sa kanya at baka masaktanan naman siya. Huminga siya na malalim at sinikap pakalmahin ang sarili. Pagkatapos lumabas na siya, ngunit laking gulat niya na makita niya naghihintay sa labas ng ladies room si Hendrix. Ngumiti ito sa kanya na parang nanunokso. Sinangmangutan lang niya to at nagpatuloy siya sa paglalakad. Fatima, wait! Hinila nito ang kanyang kamay kaya napatigil siya. Okay ka lang ba? Tanong ni Hendrix. Kung sabihin kong hindi ako okay, titigil ka na ba? Napakamo to sa batok habang ngumingiti-ngiti pa rin. Okay, sorry. Pero nagseselos ka ba kay Jewel? Tanong nito habang nakasunod sa kanya. Nagseselos? Why should I? Umuwi na tayo, Hendrix. Pabagsak ang tono ng boses ni Fatima. So ano gusto mong gawin ko para mawala yung bad mood mo? Eh kung halikan kaya kita dito sa harap ng mga tao? Seryoso nitong sabi ni Hendrix. Hendrix, wag mong gawin yan. Nakakahiya. So wag ka na mainis at kakain pa tayo. Sabi ni Hendrix, sabay hawak sa kanyang kamay. Hindi na lamang si Fatima pumalag pa dahil baka totohanin ang sinabi nitong hahalikan siya. Ayaw naman niya ng ganun lang. Mas gusto niyang sabihin ng lalaki kung anong nararamdaman nito sa kanya. Pero para malabo yatang iniisip niya. Dahil alam niya hanggang ngayon, hindi pa rin ni Hendrix siya kung anong tunay na damdamin nito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-30 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.